Nagbabalak sina Pangulong Trump at Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na magkita habang dumadalo sa NATO Summit sa The Hague. Sumusuporta sa bagong target ng paggasta sa depensa na 5% ng gross domestic product. Ang hakbang na ito na pinangunahan ng presyon mula kay Pangulong Donald Trump ng United States ay sumasalamin sa lumalalim na takot sa Russia na pinalalala ng digmaan nito sa Ukraine. Sabi ng leader ng Ukraine, patuloy pa rin pinag-uusapan ng kanilang mga grupo ang mga detalye. Ayon sa mga pinagkukunan ang pagpupulong ay magpupokus sa mga parusa laban sa Russia at tulong militar para sa Kyiv. Ngayon, ang NATO Summit ay talagang masamang balita para sa Russia kay Putin. Sumang-ayon ang NATO na taasan ang kanilang paggasta sa 5% ng gross domestic product. Halos lahat ng bansa ay pumayag doon maliban sa Espanya. Sa wakas, inamin din ni Pangulong Trump na may ambisyon si Putin na kunin ang Ukraine at higit pa. Simula pa lang ng digmaan na ito, sinasabi na natin ito. Gusto ni Putin na muling buuin ang Soviet Union. At ngayon, pati si Pangulong Trump ay sumasang-ayon na rin sa katotohanan iyon. At syempre, dahil dito, mas marami pang mga bansa ang nagbibigay ng tulong sa Ukraine. Hindi na lang mga pangunahing bansa sa Europa at Estados Unidos. Mas marami ng mga bansa ang nagbibigay ng tulong. At ibig sabihin nito, nagpapanik na ang Russia. Nagpapanik na si Putin. Simula, syempre, sa isa sa pinakamakapangyarihang clip na nakita ko kailanman, narito tayo sa isang Ukrainian na mamamahayag na ang asawa ay aktwal na lumalaban sa digmaan, humingi ng tulong kay Pangulong Trump. Panoorin natin ang clip na ito. Puti ang suot na damit. O, kitang-kita ang kanyang kasabikan. Kaya, BBC News Ukrainian. Nasaan ka? Galing ako sa Ukraine. Kaya ang tanong ko sa'yo ay kung handa na ba ang United States na magbenta ng anti-air missile systems na Patriot sa Ukraine. Alam natin na matindi ang pambobomba ng Russia sa Ukraine ngayon. Ikaw ba ay naninirahan ngayon sa Ukraine? Nandun ang asawa ko. Wow, nakikita ko na talagang, alam mo yon, kamangha-mangha ka. At ako naman kasama ang mga bata. Nasa Warsaw ako ngayon kasi gusto niya na andoon ako. Sundalo na ba ang asawa mo ngayon? Oo, sundalo na siya. Nandun na siya ngayon? Oo. Wow, mabigat yan, di ba? Mahirap yan. At dito ka nakatira? Sa Warsaw. At isa kang reporter? Oo, ako nga. Maganda. Kaya hayaan mong sabihin ko sa'yo, gusto talaga nila magkaroon ng mga anti-missile na missile, okay, na tinatawag nilang mga Patriot, at titingnan namin kung makakapagbigay kami ng ilan. Alam mo namang mahirap makuha ang mga iyon. Kailangan din namin, nagsusupply din kami sa Israel, at napaka-epektibo ng mga iyon. 100% ang bisa. Mahirap paniwalaan kung gaano ka-epektibo, at gusto talaga nila iyon higit sa kahit ano pa, gaya ng alam mo na siguro. Napakagandang tanong niyan, at sana ay swertehin ka, nakikita kong talagang apektado ka. Dito mahalagang ipaalala sa lahat na mayroon na tayong kasunduan sa mga mineral kasama ang Ukraine, at bukod pa roon, ito ay Ukraine na bumibili ng mga armas mula sa atin. Bumibili sila ng ating mga air defense, habang kaya nating wasakin ang hukbong sandatahan ng Russia at wasakin ang Air Force ng Russia. Ito na ang pinakamagandang senaryo ngayon. Hindi lang tayo tumutulong sa Ukraine dahil pumirma tayo ng kasunduan 20 taon na ang nakalipas. Na dapat lang naman dahil pumirma tayo ng kasunduang iyon noong 1994 ng isuko ng Ukraine ang kanilang mga sandatang nuklear. Pero ngayon, may pansarili na tayong interes dahil magkasosyo na tayo ng Ukraine sa negosyo ng mga mineral. At bukod pa roon, binabayaran tayo ng Ukraine para sa mga armas na nakukuha nila. Hindi ito libreng tulong at maganda ito para sa ekonomiya ng Estados Unidos, maganda para sa depensa ng Ukraine at masamang balita para sa Russia. Sana mas marami pang mga Amerikano ang sumuporta sa soberanya ng Ukraine at maintindihan kung bakit dapat ipagpatuloy ng Estados Unidos ang pagsuporta sa Ukraine. Ngayon, isa pang malaking bagay na nakita natin sa NATO Summit ay inamin na rin ni Pangulong Trump na nauunawaan niya ang kahalagahan ng NATO. Naiintindihan niya kung bakit ito kailangan para mapigilan ang agresyon ng Russia. At inamin niya talaga ito sa publiko. Kaya panoorin natin ang clip na ito. Pero bago tayo magpatuloy dyan, siguraduhin ninyong i-like at mag-subscribe sa button sa ibaba. Tuwing gumagawa kami ng video tungkol sa NATO o Russia, may mga Russian bot na nagkokomento at nagda-download ng video para pababain ang abot nito. Kaya malaking tulong talaga sa amin ang inyong mga like at subscribe. Ngayon, panoorin na natin ang clip na ito. Nang dumating ako rito, dumating dito dahil ito ang dapat kong gawin, pero umalis ako rito na medyo nagbago. Sabi ko, pinanood ko ang mga pinuno ng mga bansang ito na tumayo, at ang pagmamahal at passion na ipinakita nila para sa kanilang bansa ay hindi kapani-paniwala. Hindi ko pa nakita ang kahit anong katulad nito.
Gusto nilang protektahan ang kanilang bansa at kailangan nila ang Estados Unidos at kung wala ang Estados Unidos, hindi ito magiging pareho. Talagang nakakaantig makita yon. At nung nasa paligid ako ng mesa na yon, maganda ang grupo ng mga tao. Ang ganda na talaga. Umalis ako rito na iba na ang pakiramdam. Umalis ako rito na sinasabi sa sarili ko na talagang mahal ng mga taong ito ang kanilang mga bansa. Hindi ito panlilin lang. Nandito kami para tulungan silang protektahan ang kanilang bansa. Ngayon, kung huhulaan ko, isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit nagbago ng isip si Pangulong Trump ay dahil sa wakas ay pumayag ang NATO na taasan ang kanilang paggastos sa 5% ng gross domestic product para sa bawat bansa. Kung naaalala ninyo, noong una niyang termino, siya ang nagtulak na gawing 2% ang paggastos. Marami sa mga bansa ay hindi talaga naabot ang target na iyon. Itinakda iyon noong 2014 at kaya ilang beses nagbanta ang United States na aalis sila sa NATO dahil naniniwala ang maraming administrasyon ng United States na hindi lahat ay gumagawa ng kanilang bahagi. Ito ay ang bilang mula noong nakaraang taon. At mayroon pa ring ilang mga bansa na hindi gumagastos ng kinakailangang 2%. At gaya ng nakikita mo, ang mga bansang malapit sa hangganan ng Russia ay lampas-lampas pa sa target na iyon dahil alam nila na ang tunay na banta ay ang Russia at dalawa lang ang paraan para magkaroon ng kapayapaan sa Russia: pananakot o pagsuko. Walang gitna. Ngayon, nagkasundo na ang NATO na gawing 5% ang paggastos at narito pa ang mga detalye. Nagkasundo ang mga miyembrong estado ng NATO na dagdagan ang gastusin sa depensa dahil sa pangmatagalang banta na dulot ng Russia sa seguridad ng Euro-Atlantiko at patuloy na banta ng terorismo. Ayon sa pinagsamang pahayag, maglalaan ang mga kaalyado ng hindi bababa sa 3.5% ng gross domestic product taon-taon para punduhan ang pangunahing pangangailangan sa depensa at 1.5% naman para protektahan ang mahahalagang infrastruktura. Tiyakin ang kahandaan ng sibilyan, palayain ang inobasyon at palakasin ang base ng industriya ng depensa. Pinagtitibay ng mga kaalyado ang kanilang matatag na soberanong pangako na magbigay ng suporta sa Ukranya, na ang seguridad ay nakakatulong din sa atin at kaugnay nito ay isasama ang direktang kontribusyon para sa depensa ng Ukranya at sa industriya ng depensa nito kapag kinukwenta ang gastusin ng mga kaalyado sa depensa. Narito si NATO Secretary General Mark Roth na nagsasabi ng kanyang opinyon tungkol dito. Nagpalitan ba kayo ng opinyon tungkol kay Vladimir Putin at kay Mr. Trump na tila magkaibigan sila? Magiging interesante sanang marinig kung ano ang napag-usapan ninyo tungkol sa kanya. Hindi nagbago ang pananaw ko kay Vladimir Putin. Hindi ko pinagkakatiwalaan ang taong yon. At siyempre marami akong naging pakikisalamuha sa kanya nung nagkaroon tayo ng matinding sitwasyon sa Flight Malaysia Airlines. 17 ang Malaysian Airline Flight Malaysia Airlines. 17 na pinabagsak ng Russia noong Hulyo ng 2014. At sinbati sa akin ni Putin na wala siya sa Donbas at wala siyang kinalaman sa Ukraine. And lahat sunod to ay puro kasinungalingan. Alam natin yan. Paano ba mo sa tingin titingnan ni Vladimir Putin ang NATO summit na ito sa The Hague at ang mga appointment na ginagawa sa pagitan ng 8 NATO allies? Ibig sabihin, Kong Stalin, tingnan mo kung ano ang naabot ni Putin. Sa gusto mo niyang hatiin ang kanluran. At ngayon, sumali na sa NATO ang Finland at Sweden. Gusto niyang hatiin ang kanluran. At ngayon, nangako na tayo sa isang target na gastusin. Kaya hindi siya maaaring maging masaya. At hindi rin siya dapat maging masaya. Ngayon, isa pang malaking focus ng NATO summit ay ang mga pag-atake ng United States sa Iran at sa mga pasilidad nuklear ng Iran. At sa ikinagulat ng marami, sinuportahan ito ng NATO dahil sa huli, gaya ng sinabi ng German Chancellor pagkatapos ng mga pag-atake, wala talaga tayong magagandang option. Papunta na ang Iran sa pagkakaroon ng mga sandatang nuklear at hindi kayang tiisin ng mundo na magkaroon ng nukes ang rehimeng Iranian. At kaya naman kinailangan natin gumawa ng aksyon. Kaya ang ginawa ng United States, iyon na ang pinakamainam na opsyon. Ngayon, pag-uusapan natin yan maya-maya lang, pero isa pang mahalagang bagay na nakita natin sa NATO ay hindi nakatanggap ng anumang tulong o pagkilala ang Russia. Ang huling pahayag ay iniuugnay ang pagtaas ng gastusin sa digmaan sa Ukraine. Wala ni isang bansa sa NATO ang tumutol dito. Nanatiling nakahiwalay ang Russia, kahit ang Hungary at Slovakia ay umiwas sa mga pahayag na pabor sa Russia. Ang mga leader ng European Union, lalo na ang Alemanya, Pransya at Italia,
ay nakaiwas sa pagtatalo tungkol sa pagpapadala ng armas at mga parusa sa pamamagitan ng hindi pagsama sa Ukraine sa pangunahing agenda. Sa halip, idinaan nila ang suporta sa pamamagitan ng European Union 50 billion euros Ukraine facility. Pinoprotektahan ang pagkakaisa ng NATO habang patuloy na tinutulungan ng armas ang Ukraine. Sunod, sinabi ng punong ministro ng Italia na kailangan ng Estados Unidos na kumilos sa digmaan sa Ukraine sa parehong paraan ng pagkilos nito sa digmaan ng Iran at Israel. Tulad ng hindi basta-basta nakakalusot ang Iran sa pagpopondo ng mga terorista sa buong gitnang silangan, hindi rin dapat makalusot ang Russia sa pananakop ng isang malayang bansa. Pakinggan natin ang pahayag. Tulad ng alam ninyo, ang layunin natin ay makamit ang negosasyon para sa isang kasunduan ukol sa nuklear ng Iran sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Nabanggit ko ito kahapon kay Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos kung saan sinabi ko at inulit ko rin ngayon sa aking talumpati sa plenaryong asembleya ng NATO na kailangan ng parehong determinasyon upang makamit ang dalawa pang mahahalagang tigil putukan, isa sa Ukraine kung saan mukhang ayaw umusad ng Russia, malayo pa nga, at sa Gaza kung saan, gaya ng ilang beses ko nang sinabi, hindi na kayang tiisin ang sitwasyon. Isa pang pahayag na malamang ay ayaw marinig ni Putin ay ang pag-amin ni Pangulong Trump na may mga layuning teritorial si Putin na lampas pa sa Ukraine. Gaya ng matagal na naming sinasabi sa channel na ito, gusto ni Putin na muling buuin ang Soviet Union. Tinawag niya ang pagbagsak ng Soviet Union bilang pinakamalaking trahedya ng ika-20 siglo at ngayon gusto niyang ang kanyang pamana ay maging leader ng Russia na muling bumuo nito. Alam mo ba, mas handa na ngayon ang mundo kaysa noong pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. At huwag mong isipin na makakamit ni Putin ang kanyang pangarap. Ito ang pahayag na sinabi ni Pangulong Trump. Binanggit mo si General King, ang iyong hepe ng kawani. Sinabi niya na si Ginoong Putin ay may mga layuning teritorial lampas pa sa Ukraine. Nakikita mo rin ba ito sa parehong paraan? Posible. Ibig kong sabihin, posible. Isang bagay ang alam ko, gusto niyang tapusin ito, gusto niyang makaalis sa gulong ito, magulo ito para sa kanya. Hindi itinuturing ko siyang isang tao na sa tingin ko ay nailigaw ng landas. Talagang nagulat ako sa totoo lang. Akala ko madali na naming maayos yon. Nakapag-ayos na ako ng 4 sa mga iyon habang hinihintay. Pero tumawag siya at sinabi niya, alam mo, malapit siya sa Iran. Gusto niyang tulungan tayo na makakuha ng kasunduan. Sabi ko, hindi, tulungan mo akong makakuha ng kasunduan sa inyo, sa Russia. At sa tingin ko, magagawa rin natin iyon. At para lalo pang pagtibayin ang kanyang pangako na protektahan ang mga kaalyado ng NATO at iba pang bansa sa Europa. Muling pinagtibay ni Pangulong Trump ang pangako ng United States sa Artikulo 5. Ang Artikulo 5 ng NATO na nagsasabing, ang pag-atake sa isa ay pag-atake sa lahat. Ginoong Pangulo, sinabi ninyong lilinawin ninyo ang inyong paninindigan tungkol sa Artikulo 5 kahapon lang. Maaari po ba ninyong ipaliwanag iyon? Sumusuporta ako rito, kaya nga ako nandito. Kung hindi ako sumusuporta rito, hindi ako narito. Ipinagtatanggol ninyo po ba ang mga bansa kahit na sila... Ano bang sinabi ko? Siyempre, bakit pa ako nandito? Ngayon, siyempre, gaya ng nabanggit ko, hindi naman talaga Ukraine ang pangunahing focus. Hindi ito ang pangunahing agenda sa summit. Pero hindi rin ibig sabihin nun na hindi ito napag-usapan kahit kaunti. Nandoon si Pangulong Zelensky ng Ukraine. Sa wakas ay nagsuot siya ng Amerikana, gaya ng reklamo ng marami sa United States. Hindi ko maintindihan kung bakit sila nagrereklamo. Ang bansa niya ay nasa gitna ng digmaan at sinabi niya na hanggat hindi pa tapos ang digmaan, magbibihis siya tulad ng mga sundalo habang lumalaban sila sa walang saysay na pananakop ng Russia. Pero napapalayo na tayo sa usapan. Dito, nagsasalita si Pangulong Trump tungkol sa pagkikita nila ni Zelensky, kaya pakinggan natin. Sa tingin ko, kakagaling mo lang sa isang pagpupulong kay Pangulong Zelensky. Napag-usapan niyo ba ang tungkol sa tigil putukan sa pagitan ng Russia at Ukraine? Hindi. Gusto ko lang malaman kung kumusta siya. Maganda naman talaga, alam mo, nagkaroon kami ng kaunting hindi pagkakaunawaan. Pero minsan, hindi siya mamaaring naging mas magiliw pa. Sa tingin ko, gusto na rin niyang matapos ito. Sa tingin ko, ang nakuha ko mula sa pagpupulong ay hindi siya maaring naging mas magiliw pa talaga. Pero ang nakuha ko mula sa pagpupulong ay gusto na rin niyang matapos ito. Sa tingin ko, napakagandang panahon para tapusin na ito. Kakausapin ko si Vladimir Putin, titingnan ko kung maaari na nating tapusin ito. Pero tingnan mo, matatapang ang mga taong ito, lumalaban sila sa mga digmaan sa iba't ibang lugar. Alam mo, maganda ang naging pagpupulong ko kay Zelensky. Matapang ang kanyang ipinaglalaban. Mabigat ang laban na yon. Magbibigay pa ba ang Estados Unidos ng karagdagang pera para sa depensa ng Ukraine ngayong taon bukod sa $5 bilyong na ibinibigay ng mga kaalyado? Tapos tungkol sa pera, sa titingnan natin kung ano ang mangyayari. Maraming determinasyon. Tingnan mo, si Vladimir Putin talaga ang kailangang magtapos ng digmaan na iyan. Ngayon, nandito rin tayo sa pahayag ni Pangulong Zelensky tungkol sa kung paano nangyari ang pagpupulong na iyon.
may ilang mga kawili-wiling detalye. Kaya gusto kong ibahagi ito sa inyo. Nagkaroon ako ng magandang pagpupulong kasama ang Pangulo ng Estados Unidos sa Hague. Binati ko si Pangulong Trump sa matagumpay na operasyon sa gitnang silangan. Mahalaga na ang mga aksyon ng Estados Unidos ay hindi lamang nagpahina sa kanilang nuclear program, kundi pati na rin sa kanilang kakayahan sa proteksyon ng drone. Patuloy naming babantayan ang sitwasyon. Ngayon, ang dahilan kung bakit binanggit ito ni Pangulong Zelensky ay dahil, gaya ng alam na ng marami sa inyo, gumagamit ang Russia ng maraming Sahel drone at ang mga drone na iyon ay galing sa Iran. O hulaan mo, ngayon, abala na ang Iran sa muling pagtatayo ng kanilang gobyerno at mga pabrika at iba pang mga bagay na nawasak ng mga pag-atake ng Israel. Kaya't malaki ang posibilidad na magdusa ang Russia sa mga frontline dahil wala silang suporta mula sa Iran. Wala na silang mga Iranian drone na labis nilang inaasahan. Tiyak na magandang balita ito para sa Ukraine. Ituloy natin ang pahayag. Tinalakay namin ng Pangulo ang proteksyon ng ating mga mamamayan. Una sa lahat, ang pagbili. Mahalagang linawin, ito ay pagbili, hindi tulong, ng mga American Air Defense System para protektahan ang ating mga lungsod, mga tao, simbahan, at infrastruktura. Handa ang Ukraina na bumili ng mga kagamitang ito at suportahan ang mga gumagawa ng armas sa Amerika. Makakatulong ang Europa. Pinag-usapan din namin ang posibilidad ng koproduksyon ng mga drone. Maaari nating palakasin ang isa't isa. Ngayon, dito mahalagang ituro ang kakayahan ng mga drone ng Ukraina. At tatalakayin natin ito sa ilang sandali. Halos 2 milyong drone na ang ginagawa ngayon ng Ukraina. Isa ito sa mga bansang may pinakamaraming karanasan pagdating sa digmaan gamit ang mga drone. Sa totoo lang, naranasan na nila ito sa nakalipas na 3 taon. Higit pa nga sa 3 taon. Sa totoo lang. At bukod pa doon, lubos nilang pinangungunahan ang mga produksyon at inobasyon ng mga Ruso. Hindi kayang sabayan ng Rusya ang inobasyon ng mga Ukranyano sa larangan ng drone. At ito mismo ang dahilan kung bakit, kahit mas malaki ang kanilang hukbo, halos walang naisasagawang pag-usad ang Rusya sa mga harapan. Pero sige, balikan natin ang pahayag. Ipinaalam ko rin sa Pangulo kung paano naging takbo ng pagpupulong ng mga teknikal na koponan sa Istanbul, pati na rin ang palitan ng mga bihag at mga nasawi. Ipinasa ng Rusya ang mga bangkay ng sarili nilang mga sundalo. Isinasagawa ngayon ang mga forensic na pagsusuri sa Kiev upang matukoy ang kanilang mga kamag-anak. Pinag-usapan namin ang sitwasyon sa larangan ng labanan. Siguradong hindi nananalo si Putin. Ipinakita ko kay Pangulong mga katotohanan tungkol sa kung ano talaga ang nangyayari sa aktwal na lugar. Salamat sa pagpupulong at sa iyong suporta. Nagpapasalamat ako sa tunay na magagandang salita tungkol sa ating mga kababayan. Patuloy kaming magtatrabaho. Ngayon, pupunta tayo sa mga pahayag na ginawa ni kalihim ng Estado Marco Rubio tungkol sa mga parusa sa Russia sa ilang sandali lamang. Pero bago iyon, gusto ko munang talakayin ng mabilis ang tulong na ibinibigay ng ibang mga bansa sa Ukraine. Una sa lahat, mahalagang banggitin na may 35 bilyong euro na ipinangako ngayong taon para sa depensa ng Ukraine. Naiintindihan ng mga bansa sa NATO na ang seguridad ng Ukraine ay seguridad din ng Europa at iyan mismo ang dahilan kung bakit handa silang sagutin ang gastusin. Ang malinaw naming mensahe sa kanya at sa mga mamamayang Ukrainian ay patuloy ang aming suporta sa Ukraine, kabilang na ang mahigit 35 bilyong euro na ipinangako ngayong taon at may darating pang iba. Layunin naming mapanatili ang Ukraine sa laban ngayon upang makamit nito ang pangmatagalang kapayapaan sa hinaharap. Nananatili kaming kasama ng Ukraine sa kanilang paghahangad ng kapayapaan at patuloy naming susuportahan ang Ukraine sa hindi na mapipigilang landas nito patungo sa pagiging kasapi ng NATO. Inanunsyo rin ng pamahalaang British ang 70 milyong pound na tulong para sa Ukraine na nagmula sa interes ng mga nakumpiskang ari-arian ng Russia. Iyan ay isang bagay na hindi ikinatutuwa ni Putin. Ang tulong na ito ay ilalaan para sa 350 air defense missiles. Ayon sa The Guardian, ang mga missile ay ipapadala gamit ang Raven systems na ibinigay ng United Kingdom at may 5 karagdagang paparating pa sa Ukraine, kaya't aabot na ito sa 13. Ang Russia, hindi ang Ukraine, ang dapat magbayad ng presyo para sa barbariko at ilegal na digmaan ni Putin. Kaya, tama lang na gamitin natin ang kita mula sa mga nakumpiskang ari-arian ng Russia upang matiyak na may sapat na depensa sa himpapawid ang Ukraine.
Inanunsyo rin ng Netherlands ang MORAID na magdodonate ng humigit kumulang 100 drone detection radar sa Ukraine, mga sasakyan para sa transportasyon ng mga sugatang sundalo, at bukod pa po rito ay mag-i-invest ng 80 milyong euro sa mga drone. Dahil dito, umaabot sa tinatayang 175 milyong euro ang kabuuang halaga ng paketeng ito. Bukod pa rito, pumirma rin sila ng kontrata sa mga tagagawa ng drone sa Ukraine para sa produksyon ng 600,000 drone na nagkakahalaga ng humigit kumulang 500 milyong euro sa kabuuan. Ngayon, syempre, hindi natuwa si Putin sa lahat ng ito. Sa katunayan, naghahanda na siya ng propaganda para sa Russian State Television bago pa magsimula ang NATO Summit. Sinasabi niya sa mundo na nagsisinungaling ang NATO tungkol sa sinasabing pananakop ng Russia sa Europa. Wala namang ganitong plano ang Russia. Gusto ko lang patunayan sa inyo na isa lang itong karaniwang taktika na ginagawa ni Putin simula pa noong 1999. Palagi niyang sinasabi na wala siyang balak gawin ang isang bagay, tapos gagawin din niya. Pero bago natin pag-usapan yan, pakinggan muna natin ang pahayag na sinabi niya bago ang NATO Summit. Ang alamat na aatakihin ng Rusya ang Europa, ang mga bansa ng NATO, ay isa sa pinakahindi kapani-paniwalang kasinungalingan na sinusubukan nilang gawin. Naniniwala ba ang populasyon ng mga bansa sa kanlurang Europa? Naiintindihan namin na kalokohan ito. Ang mga tigsasipto nito ay hindi rin naman naniniwala dito. Kahit isa sa inyo ay naniniwala na ang Rusya ay naghahanda para atakihin ang NATO. Ano ito? Alam niyo na ang mga bansa sa NATO ay gumagastos na ngayon ng 1.4 trilyong dolyar para sa mga armas. Sabi ni Putin, wala siyang balak sakupin ang ibang bansa sa Europa, Ukraine lang daw. Hulaan mo kung ano? Noong 1999, ganun din ang sinasabi niya tungkol sa Ukraine. Sinabi niya na wala siyang balak sakupin ang Ukraine, pero kung pagbabasehan ang kasaysayan, alam nating nagsisinungaling lang siya. Ang sagot na ibinigay niya noong 1999 kung saan sinasabi niya sa mga tao sa Russia na ang Crimea ay bahagi ng Ukraine. At ngayon, iligal nang inangkin ni Putin ang Crimea. Ano ang ibang pangunihing problema natin sa Ukraine? Una sa lahat, ayaw namin kunin ang Crimea. Kalokohan yan. Kung magsisimula tayong kumuha ng kahit ano mula sa iba, siguradong may mawawala rin sa atin o may kukunin din sa atin. Sa naman, sa kahit anong kaso, ang pagsisimula ng ganitong uri ng muling pamamahagi sa teritoryo ng dating Unyong Sobyet ay magdudulot ng mga kahihinatnan na maaaring hindi na natin malampasan. Mayroon ng 400 na mga pinagtatalo ng teritoryo sa loob ng Federasyon ng Rusya. 400. Gusto kong malaman ito ng lahat. Pangalawa, magkaibang usapin ang tungkol sa asukal at gas. Pangatlo, may mga bagay na pwedeng pagtalunan pero pakinggan niyo muna ako. Pero sa akin, huwag panggunay siyang mga problema ay ang wafigat na pamana ng imperialismo ng Rusya. Sa hindi ko alam na dahilan, iniisip ng lahat na nananatiling imperyo ang Rusya. Ngayon, hinihiling ko sa inyo na makinig sa akin ng mabuti. Tinitingnan pa rin ng mga tao ang Rusya bilang isang imperyo at tinatrato ito bilang ganoon. Pero matagal nang hindi na ganoon ang sitwasyon. Dito mahalagang ipaalala sa lahat na kapag sinabi ng mga diktador kung sino sila, dapat tayong maniwala sa kanila. Nakikita natin ang mga pattern sa mga pahayag at kilos ni Putin. Hindi palaging magkatugma ang mga ito at magpapatuloy pa ito sa hinaharap. Hindi tayo dapat basta-basta umasa na lang at maghintay ng kapayapaan. Dalawa lang ang paraan para magkaroon ng kapayapaan, pananakot o pagsuko. Panghuli, gusto ko lang mabilis na ipakita sa inyo ang pahayag ni Marco Rubio tungkol sa mga parusa laban sa Russia. Mahalagang ipaalala sa lahat na sa kasalukuyan ay mayroong napakalakas na panukalang batas tungkol sa mga parusa sa Senado na naghihintay pa ring maiboto. Pero may suporta ito mula sa 75 senador at may suporta mula sa magkabilang partido. Sinasabi ng panukalang batas na anumang bansa na nagpopondo sa digmaang ito, na nagpopondo sa walang saysay na pananakop na sinimulan ng Russia, ay papatawan ng 500% taripa. Talagang napakalakas ng panukalang batas na ito na tututok sa mga bansang tulad ng China, Iran at India na bumibili ng langis mula sa Russia at nagpopondo sa walang saysay na pananakop ng Russia. Kaya pakinggan natin ang pahayag. Ano pa ang ginagawa ng administrasyon sa puntong ito upang dagdagan ang pagpuwersa sa Russia? Sa tingin ko, hindi iyon ang tamang termino. Maraming tao ang gustong magsabi tungkol sa pagpuwersa sa Russia. Ang pakiramdam namin ay susubukan ng mga Ruso na makuha sa larangan ng labanan ang mga hinihingi nila sa negotiating table, gaya ng ilang teritoryo sa kanilang mga administratibong linya at iba pa. Sa tingin namin, mas mahihirapan silang makamit yon kaysa sa inaakala nila. Ang totoo, ngayong taon lang mula Enero, mahigit 80,000 sundalong Ruso na ang napatay simula pa lang ng Enero.
Sa tingin ko, kung ikukumpara mo yun sa bilang ng mga Ukrainyano, mas kaunti talaga. Kaya napakalala ng ratio ng namamatay, pero patuloy pa rin pinapakain ni Putin ang makina ng digmaan. Gusto naming matapos na ang labang ito, madugo ito, nakakasira ito. Walang saysay ito, pero gayon pa man, hindi pa rin nila ipinapakita ang kagustuhang umusad. Kaya magpapatuloy kaming makipag-ugnayan. Magpapatuloy ang Pangulo sa pakikipag-ugnayan. Tingnan mo, ang Pangulo, sinabi niya na maaaring umalis siya. Pero makikipag-ugnayan kami dahil ito ay isang pagkakataon para makagawa tayo ng pagbabago at mapaupo sila sa mesa ng usapan. Kukunin namin ang pagkakataong ito. Gusto niyang matapos na ang digmaang ito. Maraming tao ang nagsasabi na magpatupad pa ng mas maraming parusa. Ngayon, nagtatrabaho ang Kongreso tungkol diyan. Alam mo, may panukalang batas si Lindsey Graham at iba pa at maaaring mangyari iyon. Amaram Monoseng, kinausap namin sila tungkol sa kung paano ito ihahain, kung paano ito bubuuin dahil sa huli, iniisip namin na kailangan itong magkaroon ng sapat na kaluwagan para magawa ng Pangulo na magpatupad ng mga parusa. At hindi pa namin inaalis ang alinman sa mga parusang ipinataw namin. Lahat ng parusa laban sa Russia ay nananatili pa rin. Sa tingin ko, ang dapat tandaan ng lahat ay sa sandaling magpatupad tayo ng mga parusa laban sa Russia, kung gagawin natin ang gusto ng lahat dito, na agad silang durugin gamit ang mas mahigpit na mga parusa, malamang na mawawala ang kakayahan nating makipag-usap sa kanila tungkol sa tigil putukan. O sino mo nakawang kakausap sa kanila dahil hindi naman sila nakikipag-usap sa iba pa sa Europa. Hindi sila nakikipag-usap sa kahit sino pa sa mundo na kakampi natin dito at may parehong pananaw tulad natin. Kaya sa tingin ko, hindi malalaman ng Pangulo ang tamang oras at lugar kung kailan niya kailangang gawin iyon. Sinabi niya na maaaring kailanganin niyang gawin iyon, pero kung gagawin niya iyon, halos inaamin mo na hindi ito mareresolba sa negosasyon sa lalong madaling panahon. Kaya gusto niyang bigyan ng bawat pagkakataon na magkaroon ng impluensya sa Russian Federation tungo sa tigil putukan. At iyon ang opsyon na sinusubukan niyang panatilihin dahil iyon ang opsyon ng kapayapaan.